So yung pagkatapos naman ng dumedi ng ating bag, yan nililinis na ni Joel. Ano well, yung ilalim nililinis mo? Yan nililinis na ni Joel yung ilalim, yung hinihigaan. So ito malinis na si Katertin. Mga tulog na yung kanyang mga bag. So ay isang napagandang hapon po sa ating lahat mga kabrad. Ito darating lang natin galing sa trabaho. At sinabutan niya natin naglilinis si Joel ng ating mga inahin, mga kanyang dede para dun sa madede ng ating mga biig na malinis yung madede nila. Kaya yun, inabutan natin si Joel sa ating natin mga kabrad. So ito mga kabrad, nililinis ni Joel yung dede ng inahin natin. Sabay na nagpadede yung ating mga inahin. Sabay na gumigibig. Ito mga kabrad, binawasan natin dito, inilipat natin dito. Nilipat natin dito yung dalawa. Bale Joel, dalawa yung nilagay mo dyan, no? Dalawa dyan. Sabay na nagibigan. Kasi 14 ang dede. Si 30 naman, kaya binawasan natin dahil may edad na. Kaya doon lang ibinawasan namin. Sa kabila nilagay natin yung isa. Kaya 17. So ito, padede rin si puti. So yung isa rin nilagay na natin dito kay 17. Ito naman maraming dede rin to. Kaya ito kapapadede lang yung hangin eh. Ito naman, ito hinihintay natin. Si number 15. Tsaka yung isa nating native doon na si Sungit. Kaya ito nilinis na ni Joel tong kanyang dede. Baka nakagayak na. Kasi yung kanyang ari medyo talagang magang-magana. Parang pantos na rin. Posible malapit-lapit na rin to. Malinis naman yung dede ni 13. Kaya lang nang madumi yung big natin, isa pag sumusuot doon sa inuminan niya doon, dumidikit doon sa sa tubig. Kaya pag dumumi yung si 30 natin, yung ating alaga, ayan, babaluto ng dumi niya. Itong ating si, ang gaganda ng big niya. Bilog na bilog, mga kabrad, tigalawa silang dede dyan, babataas. Ayan, tumayo na. Captain. Itong ating si 12, ayan, napakabait. Buti lang mamabait yung inahin natin. Pero ngayon magtuturok tayo mga kabrad ng vitamin B complex to kay sa mga bake ni number 17. Tuturok muna tayo. Inject tayo ng turok na. So ito mga kabrad yung ating i-inject ngayon. Ito. Inject natin doon sa ating Balicium na piglets dito kay
Kay 17. Ayan, tara. I-check muna tayo. Oo, mas nakaka-open yung mga nanggagato. Para mapansin niyo yung arms niya. Guys, ang ganda na arms ni Bong. Hindi ko na pinapakita talaga yan. Sino ba yung susunod? Searchy number? Ayaw ko nga masyado yung pakita eh. Nakakukulutan mo. Searchy number 30! Oh! Sa mga events po, Sa mga artists, kumakain ka sa catering, yun ang racket ko. kasama na po yung Oo, yung mga nag-assist ko sa mga guests, sa mga clients ko namin. Yung po, mga assist ko para po maayos po yung pina, yung mga music ng mga guests. Years din, nakatawa siya kausapin eh. Kasi kapag kaya nag-reference ka na. Dalawa pa lang. Nakakatakot to. Pag ito yung nagpa-BP, diba? Ano pong nararamdaman niyo ngayon? Ano ba na-apply mo? Bata ka ba? Wala sa mata, pero ano, Marian, pizza ka ba? Pizza. Pizza ka ba? Bakit? Kasi, oras kita. Talaga? Pakiulit, William. Isa pa, pick up line. Marian, Bakit? di ba? Marian, Oh, pizza ka ba? bakit? Kasi, crush kita. Parang commercial, no? Okay. Bakit? Nag-order ka lang. Pizza ka ba? You're so cheesy. You're so cheesy. Nakalunok ka. Ano favorite na flavor ng pizza? Ha? Ano favorite na flavor? Hawaiian. Ang gusto ko. Baka sa egg, or what yung repeat mo? Ayaw niya. Ayaw niya. Ay, ano, wag na pepperoni. Ayaw Ayoko ng pepperoni. Salami. Tingnan ko yung pepperoni. Pag bukas ko pa lang sa amin ko. Bakit? Ayoko ng pepperoni. Masarap. Lalo na kapag Ay, mga palang nung kahol na palapag ng pork cheese. Pero ano siguro siya yung depende sa yung acquired taste pa yung tinatawag doon. Depende sa trade mo. Oh, siguro. Ako gusto ko, lalo na when it has capsicum, pepperoni, cheese. Yan naman si capsicum. Siguro kala mo talaga, puro kilo kung bumili. Thank you po. So, Joe, ano naman masasabi mo sa mga boys? Physically, sino sa palagay mo yung attractive kung makikita ni Maria? Sa tingin ko kung based po sa type ni Marian, si number 1 po. Si number one. Pero sino sa palagay mo yung, ito mukhang ano to, mukhang mapagkakatiwala kasi
di ba nanggaling si Maya sa isang relasyon kung saan katuwag niya ang isang lalaki, hindi niya napagkatiwalaan. So yun na yung last na i-wish natin, mapunta ulit siya sa ganong lalaki. Sino sa palagay mo yung ano dyan? Mapagkakatiwalaan. Si number 1 pa din po. Si number 1 pa rin. So si number 2, hindi ko kayo nagtitiwala sa akin. First place na si Alan. So, Marian, magtanong ulit ako. Sabi mo na sila, let's go, Marian! Ano ang first question ni Marian? So first, Paano ka babawi sa babaeng nasaktan mo? Ay, panakit ka ng girlfriend. Sorry, Ay, mapanakit ka. Sorry. Ano ko mabawi na nga? Sweet. Pizza ka ba? Kasi yung cheese niya, may Hawaiian flavor. Manager's choice. Yes. Paano magbabawi sa tao sa halimbawa babae, para sa akin aalalahanin ko yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya o mga bagay na gusto niya. And kung kaya ng skate namin pareho, inanili ko pa ako ng tapos kami lang dalawa. Para magkaroon kami ng time, para yun nun, para makita niya yung halaga ko kay pijama. Kasi hindi na rin naman So ayan mga kabrad, natapos na tayong magpa-inject dito. Sakto naman, pagkatapos natin injection na nagpa-dede na siya. Basta well, ang gawin mo, tuwing, yun nga, sabi ko nga, tiyagain mo, pagka nakikita mong marumi yung dede, punasan mo kagad. Mano naman siya magpadede, no? Malakas din. Maraming dede yan, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo, bali di sa isang dede nitong ating si number 17. Yung isa pinampo natin dito, yung 13. Yung maliit. Bali ito, bali tig sa 10 na sila, well, ano? Hindi, 10. Tapos 7 tsaka 12, no? Ganun ang ginawa natin mga kabrad ngayon kasi nga na ano natin si 30 niya dahil siya may edad na, ano na siya magpadede. So ngayon medyo kumbaga okay naman yung ating mga biik. So ito na lang talaga inaantay natin si number 15. Tinan mo well yun ano niya, di ba? Magang magana. Oh. Okay, nakapag-inject na tayo ng ano. Well, sige, ano mo na lang to. Tapo na lang to. Tapos, magdadala na ako bukas uli. Kasi English na ko, English na ba? Oo. So, ayun nga, yung si Joel, dito na nga nanonood dyan pag dito na rin siya kumakain. Ayan, para mabantayan niyang mabuti. So, ito yung ating mga big na ang cookit. May mga native naman natin. Ito ang natitira na ngayon. Dahil nakuha na isang araw yung isa. Yung 4, 6, wala na lang. Yung dalawa dyan, makukuha na yung by June. Yung dalawang malaki. Kaya matitira lang 6. Ngayon, nilipat na natin yung 10 natin na nakakulong dun sa ano, yung inawat natin. So, tingnan naman natin yung ating si native, si Sungit. So, itong si Sungit, ito malapit na rin to. Malikot na yung kanyang mga biik sa loob ng kanyang tiyan.
buti na lang mga kabrad, gumanda panahon, nakapagbuhos tayo kanina ng poste. So ayun, dahil gumanda panahon. Kanina kasing umaga parang napakakulimlim, parang bubuhos ang ulan, kaya minadali namin yung bali 2 poste ang iano natin. So ayan si Sweet. Ito yung masungit natin talaga ito. Ito na lang inaantay natin mga kabrad, tsaka si number 15. So ngayon meron tayong bali 30 piglets. Sana nga ay mabuhay ng lahat. Lord, thank you. Tapos ito panganganak pa to si Sungit. Tapos si number 15. Kaya maraming alagain ngayon si Joel. Mga kabrad, pag ganitong panahon na nagkasabay-sabay yung panganganak ng ating mga inahin, talagang si Joel sobrang busy niyan. Doon na siya natutulog. Dinala na nga niya yung TV niya ron. Doon na rin siya kumakain para mabantayan niya yung mga alaga natin. At isa pa, every time chinecheck ni Joel yung daddy nung inahin natin kung madumi ba o nabalutan ba ng ihi ni nung ating mga inahin. Kasi dahil nga sa hindi maganda yung ating farrowing pen, sinatsagaan ni Joel na nililinis lagi yung dede para yung ating biik hindi makadede ng dumi. Yun, talagang sinatsagaan ni Joel yun. Yan yung ginagawa ni Joel every time na nandito siya sa kulungan. Yung dede, tapos pag dumumi yung ating inahin, dinadakot niya na kagad yun. Ililinis. Tapos yung kanya pinamumunas naman na yung tubig, yung maligamgam, yun ang pinapatid sa dede para laging malinis. Para anytime na magpadede yung ating mga inahin, malinis yung mga dede niya. Para yung ating mga biik malinis yung kanilang madedede sa ina. So yun, yung mga ginagawa ni Joel, kaya nakababad si Joel ngayon doon sa ating kulungan. Dahil bali, meron tayong 30 piglets na inaalagaan si Joel doon, pera pa yung sa native. At pag nanganak pa itong si number 15, madadagdagan na naman yung alagain ni Joel. Kaya sabi ko, Joel, basta pumokus lang tayo ngayon sa manok, hindi bali. Basta importante sa ating mga alagang manok, pabo, napapakain niya. Pagkapakain, diretso kagad siya dun sa dito sa kulungan para bantayan yung inahin. Dahil ngayon nga, ang ginagawa ni Joel, linis kagad. Linis. Kaya siguro sa mga susunod na panahon, ang gagawin nating farrowing pen yung talagang maginhawa na. Yung bang maginhawa ng kumilo si Joel, pati yung inahin, pati yung mga biik natin, yung hindi na sila yung madudumihan every time na malinis sila. Yun nga yung mga farrowing pen na dapat yung kung ano ba yung advisable na ginagamit para sa inahin. Sa ngayon kasi mga kabrad, dahil tayo nangungupahan lang dito, unang-una wala tayong budget na gano'n para sa ating farrowing pen, kaya tiis tiyaga lang yung ginagawa ni Joel. Kaya palaging nakababad si Joel din sa ating kulungan. So yun nga, so ayun mga kabrad, isang napakagandang hapon muli sa atin lahat. Ito nga, inabutan natin si Joel. Nililinis yung dede ng ating inahin. Dahil kailangan yun, importante yun sa ating mga alaga. Inabutan natin siya rito, nagpapakain na rin. Ito. So yung pagkatapos naman ng dumedi ng ating bag, yan nililinis na ni Joel. Yung ilalim, nililinis mo. Yan nililinis na ni Joel yung ilalim ng hinihigaan. So ito malinis na si 13. Mga tulog na yung kanyang mga bag. So
So mga kabrad, sa panahon sa ngayong araw nito, mga lumipas na araw, dito lang umiikot ang oras natin ngayon pagdating ng hapon dito sa ating kulungan ng mga inahin dahil yun nga, dahil nanganak na nga yung ating mga inahin at si 50 na lang iniintay natin. So kailangan namin ni Joel na talagang umikot o obserba kung ano man yung mga pangailangan ng ating mga inahin. Pag anytime na nagugutom, sabi ko kay Joel, lagyan niya ng pagkain kagad. Tapos yung ginawa nga ni Joel, nilipat nga rito yung isang biik na galing kay 13 at nilipat dun ni Joel yung dalawa dun kay number 12. Kaya bali yung anak ni 13 na 10, naging 7 na lang. Binawasan natin para yung daddy niya, para hindi masyadong mahirapan kasi nga may edad na nga si number 13. So ito si number 50 na lang inaantay natin. Kaya si Sungit. So ayun nga mga kabrad, isang napakagandang hapon muli sa atin, isang magandang hapon. Hindi umulan, naging maganda ang panahon natin ngayon. Isa pa, okay ang mga kondisyon ng ating mga alaga ngayon, mga biik natin at ang ating mga inahin, okay naman. Inaantay na lang natin itong si number 15 at si Sungit. Sana yung ating lahat ng biik nito mabuhay lahat dahil malulusog naman sila. Kaya mga brad, muli maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.